Isang umaga sa Pilipinas ang nagsimula tulad ng iba pang ordinaryong araw. Ang hudyat ng mga bus at jeepney ay nagmamadali sa masisikip na kalsadang puno ng nagmamadaling papasok sa trabaho. Ang amoy ng kapeng barako na may pait ay sumasama sa hangin mula sa mga karinderya sa bangketa at ang mga balita sa umaga sa mga telebisyon ay patuloy na naghahatid ng mga balita tungkol sa ekonomiya, politika o pang-araw-araw na isyu sa lipunan na nakasanayan na ng mga mamamayan. Ngunit sa loob lamang ng ilang maikling oras, ang buong bansa ng Pilipinas ay biglang nasadlak sa isang kaganapang walang kapantay. Isang pangyayari na walang sinuman ang nag-akala na ganap na magbabago sa imahe ng bansa sa mata ng pandaigdigang komunidad sa isang napakalalim at nakakagulat na paraan. Ang lahat ay nagsimula sa isang 19 segundong video clip na kinunan ng isang turista at in-upload sa social media. Ang tagpo ay naganap sa Ninoy Aquino International Airport. Sa clip ay makikita ang isang malaking grupo ng mga kababaihan. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng damit na may natatanging headscarf. Ang bawat isa ay may malungkot at pagod na mukha. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang mga mata ay may nagliliyab na sinag ng pag-asa. Mayroong yakap-yakap ang kanilang mga anak, mayroong hila-hila ang nag-iisa nilang lumang maleta at mayroong magkahawak ang mga kamay na tila takot na mawala sa isa't isa mula sa dating mundong napakawalang awa sa kanila. Ang status na kalakip ng maikling clip ay nakasulat. Daan-daang kababaihang Iranian ang nakarating sa Pilipinas sa loob ng wala pang 48 oras. Ano ang nangyayari? Ang isang tanong na iyon ay sapat na upang pasabugin ang online na mundo. Sa wala pang isang oras, ang hashtag tungkol sa kaganapang ito ay mabilis na umakyat sa nangungunang trending spot hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa Europa at Amerika. Sinimulan ng mga tao na i-share ang video, suriin, analisahin, pag-usapan at magtanong ng libu-libong katanungan. Mayroong tumingin dito bilang isang kuwentong puno ng pagkamakatao. Mayroong nagdududa kung ano ang mga plano ng pamahalaan ng Pilipinas at mayroon ding nagpapatunay na ito ay isang makasaysayang larawan na babanggitin pa sa mga darating na taon. Sino ang mga kababaihang Iranian na iyon? Bakit sila dumating ng sabay-sabay sa napakalaking bilang? At bakit ang kanilang huling destinasyon ay ang Pilipinas? Sinimulan ng media mula sa buong mundo na agarang tawagan ang mga geopolitical analyst, human rights activist at diplomatiko. Ngunit walang sinuman ang makapagbigay ng agarang kasiyasyang sagot. Ang tanging umiiral noon ay ang larawang mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang larawan ng mahigit 500 kababaihan na pumapasok sa isang bansang Timog Silangang Asya na may pagod na mukha ngunit puno ng hindi nakikitang pag-asa. Noong gabing iyon, ang Pilipinas ay hindi lamang simpleng headline sa mga pahayagan kundi naging sentro ng bawat pag-uusap sa buong mundo. Maraming tao ang nakakakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga puting buhangin nitong dalampasigan, sa mga masasarap na adobo at sinigang, sa mga lumang simbahan o sa katatagan nito sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mundo ay maghahanda upang makilala ang isang Pilipinas sa isang ganap na kakaibang anggulo, isang mas malalim, mas mainit at may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang naunang stereotype. At ang lahat ay nagsimula sa isang maikling 20 segundong video. Bago pa man dumating ang mga kababaihang Iranian na ito sa lupain ng Pilipinas, halos walang sinuman sa mundo ang nagbigay pansin sa kanilang kuwento. Ang Iran ay isang bansa na may malalim na kasaysayan, ngunit sa maraming malalayong lugar, ito ay puno pa rin ng mga komplikasyon, salungatan, kahirapan, at pang-aapi na nagpapatahimik sa boses ng maraming henerasyon. Ang mga tao sa mga lupaing iyon ay sanay ng mamuhay sa ilalim ng anino ng mas malalaking kapangyarihan at lalo na ang mga kababaihan, madalas ay wala silang pribilehiyo upang magpasya sa kanilang sariling kapalaran. Mayroong mga bihirang ulat sa karapatang pantao na halos walang sinuman ang nag-abala na basahin. Binanggit dito ang pang-aapi, sa pilitang kasal, malupit na pagbabawal sa kalayaan sa edukasyon, at hindi makatarungang pagsasamantala sa paggawa. Ngunit dahil ang mga mahihinang kababaihang iyon ay walang hawak na kapangyarihan sa mundo, walang nagmamay-ari ng mga mahalagang geostrategic na rehiyon o malalaking merkado,
kaya ang kanilang kwento ay halos hindi kailanman lumabas sa front page. Sila ay namuhay sa katahimikan, nagtiis ng sakit sa katahimikan, at nagmakaawa para sa kaligtasan sa kaibuturan ng katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kailanman mananatili magpakailanman. Ikinuwento na ang tunay na pinagmulan ng paglikas na ito ay nagsimula sa isang babae na nagngangalang Leila. Hindi siya isang politiko, hindi pinuno ng isang malaking non-governmental organization, at hindi rin siya isang sikat na tao. Si Leila ay isang simpleng guro sa isang maliit na baryo, isang taong laging may matibay na paniniwala na ang mga batang babae ay may karapatan na pumili ng sarili nilang buhay. Isang araw, palihim siyang kumuha ng maikling clip tungkol sa misteryosong pagkawala ng marami niyang mag-aaral na babae at sinabi ang isang pangungusap na kalaunan ay ibinahagi ng milyon-milyong beses. Kung pakikinggan tayo ng mundo, marahil ay magkakaroon pa tayo ng pagkakataong mabuhay. Hindi agad binago ng clip na iyon ang buong mundo, ngunit binago nito ang pinakapangunahing bagay, ang puso ng tao. Ang video ay isinalin sa 12 ng mga wika. Ibinahagi ng mga aktivista sa internet, mga independent journalist, at maging ng mga ordinaryong netizen. Mga taong hindi pa nakakaalam ng kwento ng mga kababaihang Iranian bago iyon. Pagkatapos nito, isang underground network ng mga volunteer at civil society organizations sa maraming bansa ang lihim na nagtulungan, lumikha ng isang emergency evacuation upang mailabas ang isang grupo ng mga kababaihan mula sa mapanganib na lugar. Ngunit ang tanong na ikinagulat ng lahat ay kung bakit ang bansang destinasyon ay ang Pilipinas. Sinimulan ng maraming panig na pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng sagot. Mayroong nagsabi na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na may napakabilis na pagtugon ng civil society network at malaking habag. Mayroon ding nagsabi na ang mga komunidad ng mga Pilipino sa ibang bansa ay matagal ng tahimik na nagsasagawa ng gawaing makatao. Samantala, naniniwala ang ilan na pinili ng maraming kababaihang Iranian ang Pilipinas dahil paulit-ulit nilang narinig ang parehong bagay. Ang sabi-sabi na iyon ay hindi nakasulat sa anumang opisyal na diplomatikong dokumento, kundi nakapaloob sa pag-asa ng mga taong tumatakas upang iligtas ang kanilang buhay. At minsan, ang pag-asa ay may mas malaking kapangyarihan kaysa sa anumang visa o pandaigdigang kasunduan. Nang unti-unting luminaw ang impormasyon, sabay-sabay na kinumpirma ng internasyonal na media na sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 500 kababaihang Iranian ang nakapasok sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang flight, iba't ibang paliparan at iba't ibang ruta. Mayroong kulang ang mga dokumento. Mayroong ang ari-arian ay isang lumang tela lang na bag at isang litrato ng pamilya. Ngunit halos lahat sila ay may iisang bagay na dala. Ang mga mata na puno ng matinding pagod ngunit nagliliyab sa pag-asa para sa isang bagong simula. Ang mga larawan sa paliparan ay agad na naging simbolo ng makasaysayang sandaling iyon. Ang tagpo ng mga security personnel sa hangganan ng Pilipinas na lumuhod ng isang tuhod upang ngumiti at makipag-usap sa mga batang babae. Ang tagpo ng mga mamamayan na nagdala ng take-out na pagkain, bottled water, at maiinit na damit upang ipamahagi. O ang grupo ng mga kabataang volunteer na may hawak na mga karatulang simpleng nakasulat sa Tagalog, "Ligtas na kayo." Ang mismong pangungusap na iyon ang nagpatigil sa milyon-milyong tao sa mundo sa walang saysay na pag-scroll sa kanilang mga screen. Sa digital age, ang isang larawan ay maaaring gumawa ng trabaho ng daan-daang pahina ng mahabang ulat at ang larawan ng isang Pilipinong volunteer na isang kamay ang nagbigay ng bote ng tubig sa isang dayuhang babae habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang inaalalayan ang kanyang maliit na anak ay naging sandali na tinawag ng mundo na ang larawang muling bumuhay sa anyo ng 2 salita, pagkamakatao. Nagsimulang magbigay komento ang mga pamahalaan ng maraming bansa. Tinasa ng mga analyst na ito ay isang matapang at moral na desisyon, habang ang ilan ay nagdududa sa pasanin sa ekonomiya at lipunan na kakailanganing dalhin ng Pilipinas. Ngunit habang dumarami ang mga debate, ang pangalan ng Pilipinas ay lalong binabanggit sa isang ganap na bagong tono. Hindi na lamang ito isang murang destinasyon ng turista kundi isang bansa na nagpakita sa buong mundo na may puwang pa rin ang pagiging mapagbigay sa pandaigdigang entablado.
Ilang malalaking pahayagan ang may malakas na headline, ang Pilipinas ay nagtuturo sa mundo ng aral tungkol sa pagtanggap ng mga refugee ng buong puso. Isang pahayagan naman ang sumulat, isang bansa na hindi superior, ngunit gumagawa ng mga bagay na maraming superpower ang hindi maglakas loob gawin sa kabila ng mga kritisismo, pag-aalinlangan at mga debateng sumunod. Mayroong isang katotohanan na hindi maikakaila. Ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas ng may ibang pananaw. Mula sa isang bansa na ginawang target ng mga karaniwang stereotype, ang Pilipinas ngayon ay nakikita bilang isang mapayapang kanlungan. Sa isang panahon na marami ang nagsisimulang mawalan ng pag-asa sa salitang pagkamakatao, ang mga aksyon na naganap sa loob lamang ng ilang maikling araw ng mga ordinaryong mamamayan sa Pilipinas ay nagliyab ng apoy na sabik hinahanap ng pandaigdigang lipunan. Sa gitna ng malaking atensyon ng media, may isang kababaihang Iranian ang pumayag na lumabas sa publiko sa unang pagkakataon upang magpa-interview. Ang kanyang pangalan ay Shirin, 22 taong gulang, ina ng isang 6 na taong gulang na batang babae. Siya ay nakaupo sa isang refugee shelter, pansamantalang itinatag na simple ngunit mainit sa isang karatig probinsya ng Maynila. Maputla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag sa kakaibang paraan. Tinanong siya ng isang foreign journalist, "Bakit ninyo pinili na pumunta sa Pilipinas?" Saglit na natahimik si Shirin bago nagsalita ng mahina ngunit malinaw. "Dahil sinabi sa amin na dito, titingnan kami bilang isang tao muna." Ang sagot na iyon ay isang malakas na suntok sa puso ng milyon-milyong manonood. Sinabi niya na noon, hindi niya masyadong alam ang tungkol sa Pilipinas. Ang alam lang niya ay ito ay isang lugar na may kahanga-hangang tanawin, masasarap na pagkain at mababait na tao. Ngunit nang lumala ang sitwasyon sa kanilang bansa, nagpadala ang Rescue Network ng impormasyon tungkol sa mga posibleng ligtas na destinasyon para sa kanila sa maraming bansa. At sa dami ng pangalan, ang Pilipinas ang pinakamadalas banggitin ng mga kababaihan. Hindi dahil ito ang pinakamalapit, hindi dahil ito ang pinakamayaman, kundi dahil tila mas binuksan nito ang pinto ng puso kaysa sa mga walang laman na salita. Agad na naging viral ang pahayag ni Shirin. Maraming tao sa mundo ang umamin na ito ang pahayag na nagpaiyak sa kanila. Inamin nila na hindi nila inakala na ang Pilipinas ay babanggitin ng may gayong sagradong tono sa internasyonal na entablado. At maging ang hindi kakaunti ang mga Pilipino ay nagsimulang makaramdam ng isang damdamin na mas malalim pa kaysa sa pagmamalaki. Ito ay ang pakiramdam na tila ang bansang ito ay laging nagtataglay ng isang napakahalagang kayamanan. Noon lang nila ito nakita na nagliliwanag ng napakalinaw. Pagkatapos ng panayam na iyon, si Shirin ay naging simbolo ng mga kababaihang Iranian sa mata ng publiko. Ngunit ayaw niyang maging isang bayani. Sinabi lang niya na gusto niyang tingnan ng mundo ang lahat ng kanyang mga kasama, hindi lang siya, dahil sa mahigit 500 taong iyon. Mayroong mga ina, mga kabataang babae, mga guro, nurse, estudyante, at maging mga kababaihan na halos nawalan na ng lahat sa buhay. Sinabi niya, "Hindi kami dumating dito upang humingi ng awa sa mundo. Gusto lang namin ng pagkakataon na mabuhay bilang ordinaryong tao, at ito mismo ang nagpataas sa kaganapang ito lampas sa balangkas ng isang balita tungkol sa mga refugee." Ito ay naging kwento tungkol sa dignidad ng tao. Habang patuloy na kumakalat ang balita, ang pinaka-nakakagulat na bagay ay hindi ang bilang ng mga dumating kundi ang reaksyon ng mismong mga mamamayan ng Pilipinas. Maraming probinsya at lungsod ang nagsimulang kusang loob na mag-donate ng mga gamit. Mabilis na nagbukas ang mga sentro ng komunidad, mga simbahan, parokya, moske, at maliliit na grupo ng volunteers ng mga espasyo para sa agarang tulong, isang natural na reaksyon na halos hindi na kailangan ng sinumang mag-utos. Ang tindera ng karinderya, ang nagbebenta ng pandesal sa kanto, ay nagdagdag ng lutuin at dinala mismo sa shelter. Ang mga guro na volunteer ay nag-alok na magturo ng Tagalog. Mga doktor at nurse na volunteer ang dumating upang magbigay ng libreng konsultasyon sa kalusugan. Ang mga estudyante ay personal na gumawa ng mga welcome sign, maingat na inukit ang bawat letra,
Isang ordinaryong may bahay ang nagdala ng lahat ng mainit na kumot at sapin sa bahay para i-donate at nag-iwan lamang ng isang nakakaantig na pahayag. Malamig dito, mas lalo na siguro sa kanila na galing sa malayo. Ang mga aksyong ito ay maaaring tingnan na maliit kung titingnan sa lente ng malalaking pandaigdigang sistema. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang napakalaking larawan na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Puno ang social media ng mga clip ng mga Pilipino na nagtutulungan sa pag-aayos ng gamit, gumagamit ng translation app sa telepono upang makipag-usap, nagbubuhat ng mga bata at nagbibigay ng ngiti sa mga kababaihang Iranian na hindi na kailangan ng anumang interpreter. Sa maraming bansang kanluranin, nagsimulang questionin ng mga mamamayan ang kanilang sariling pamahalaan. Bakit ang isang bansa na hindi superpower ay mas mabilis na makapagbigay ng makataong reaksyon kaysa sa mga bansa na laging nangangaral tungkol sa karapatang pantao? Tinawag ito ng ilang social analyst na soft power ng Pilipinas. Isang uri ng kapangyarihan na wala sa anumang strategic plan. Hindi lang ito kultura, hindi lang turismo, kundi kakayahang iparamdam sa isang estranghero na mayroon pa rin silang puwang sa mundong ito. Maraming kababaihang Iranian ang nagsimulang ngumiti muli. Ang mga bata ay natutong tumawa ng malakas sa unang pagkakataon pagkatapos ng kanilang mabagyong paglalakbay. Isang babae ang umiiyak na nagsabi na hindi niya inaasahan na may isang estranghero ang nagdala ng sapatos para sa kanyang anak nang walang anumang pagtatanong. Akala ko pagkatapos naming tumakas dito, kailangan naming patunayan na karapat-dapat kami bago kami makatanggap ng tulong, aniya. Ngunit dito, tumulong sila muna bago dahan-dahang nagtanong kung may iba pa kaming kailangan. Ang pahayag na iyon ay ganap na nagpakita ng puso ng buong kuwento. Dahil minsan, ang nagbabago sa mundo ay hindi ang matatalim na deklarasyon ng mga pinuno kundi ang maliliit na aksyon ng mga ordinaryong mamamayan. Mga taong laging handang mag-abot ng tulong sa mga nagpupumiglas sa malakas na agos. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay madalas na inilalarawan sa pamamagitan ng lumang lente sa mata ng pandaigdigang komunidad. Mayroong tumitingin dito bilang isang murang paraiso ng turista. Mayroong naman nakikita ito bilang isang umuunlad na bansa na may komplikadong kasaysayan. Ngunit ang kaganapan sa pagkakataong ito ay ganap na nagwasak sa mga stereotype na iyon. Nagsimulang maglathala ang pandaigdigang media ng malalim na pagsusuri tungkol sa Pilipinas na may ganap na ibang tono. Maraming artikulo ang hindi lamang nagsalaysay ng pagdating ng grupo ng mga kababaihang Iranian, kundi sinuri rin ang mga pangunahing halaga na nakapaloob sa lipunan ng Pilipinas. Iyon ay ang kulturang bayanihan, ang katatagan at kakayahang umangkop ng komunidad, at ang kakayahang harapin ang krisis sa paraang laging pinananatili ang pagiging makatao. Sa isang programa ng balita sa primetime sa Europa, sinabi ng host ang isang pangungusap na agad na naging viral. Marahil masyado tayong naglaan ng oras sa pagtatasa ng kadakilaan ng mga bansa batay sa mga numero ng paglago ng ekonomiya at nakalimutan na ang tunay na nagpapahayag ng pagkatao ng isang bansa ay ang paraan nila ng pagtrato sa mga mahihina at walang kapangyarihan. Ang pahayag na ito ay naglagay sa pangalan ng Pilipinas hindi sa seksyon ng balita dahil sa pagiging kakaiba o panandaliang pagkaosyoso, kundi bilang isang modelo para sa hinahanap ng buong mundo. Ang kabutihan na isinasabuhay sa pamamagitan ng aksyon. Para sa mga Pilipino, marami rin ang nagsimulang suriin ang kanilang sariling bayan. Maraming nagbahagi na, minsan ay masyado na tayong nakasanayan na magreklamo o magpuna sa mga hindi magagandang aspeto ng lipunan at nakalimutan na sa mga oras ng kagipitan, ang bansang ito ay nagtataglay pa rin ng isang dakila at mapagbigay na puso. Maraming pamilya ang umiiyak habang nanonood ng balita dahil marahil ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na nakita nila ang mundo na yumuyukod sa paghanga sa Pilipinas dahil sa isang halaga na napakatotoo at napakalalim na lampas sa anumang kampanya ng pagpapakilala ng imahe. Siyempre, hindi lahat ng boses ay sumasang-ayon. Mayroon pa ring matinding debate na nagaganap tungkol sa mga issue ng mapagkukunan, seguridad, batas at kinabukasan ng mga bagong dating. Ngunit sa kabila nito, ang tunay na nagbago
ay ang katangian ng mga pag-uusap. Walang sino man ang nagtatanong kung anong magagandang tanawin sa Pilipinas ang maaaring puntahan, kundi nagsisimula silang magtanong kung paano nagawa ito ng Pilipinas. At kapag ang isang bansa ay paulit-ulit na tinatanong ang tanong na iyon, nangangahulugan ito na ang mundo ay nagsimulang tumingin sa kanila ng may lubos na paggalang. Sa dami ng mga larawang kumalat sa buong mundo, mayroong isang sandali na namumukod-tangi kaya tinawag itong larawan ng siglo ng kabaitan. Ang larawan ay kinuha ang isang batang babaeng Iranian refugee na nasa 7 taong gulang na mahigpit na nakayakap sa kanyang lumang manikang tela. Sa harap niya ay isang babaeng Pilipina na nasa katanghaliang gulang na nakayuko upang itali ang sintas ng sapatos ng bata. Yumuko ang bata sa katahimikan at pagkagulat. Samantala, ang Pilipinang babae ay tumingala at ngumiti sa kanya nang may kabaitan na tila sarili niyang dugo't laman. Walang anumang tunog sa larawan ngunit ang lahat ng nakakita nito ay tila nakarinig ng isang melodiya. Ang larawan ay ibinahagi ng milyon-milyong beses na may mga caption sa maraming wika. Mayroong sumulat, hindi kailangan ng interpreter ang pagkamakatao, ang iba naman ay sumulat, ito ang dapat na anyo ng mundong ito. At ang ilan ay nag-iwan lamang ng 2 salita, Pilipinas. Maraming tao ang nagsimulang maghanap kung sino ang babae sa larawan. Kalaunan, nalaman na ang pangalan ng babae ay Ate Nena, isang nagtitinda ng kakanin sa kalsada sa isang komunidad malapit sa refugee center. Si Ate Nena ay walang kamera na sumusunod, hindi siya opisyal ng gobyerno, at hindi kailanman naisip na siya ay magiging sikat. Sinabi niya sa reporter na may bahagyang ngiti, nakalugay ang sintas ng sapatos ng bata baka matumba kaya tinulungan ko na lang itali. Iyon lang naman. Ngunit ang mismong pariralang iyon lang naman ni Ate Nena ay nagpatameme sa buong mundo. Dahil sa isang panahon na tila ang lahat ay napakakomplikado, nakagapos ng hindi mabilang na kondisyong pampulitika, mahigpit na batas at nagbabantang takot, ang larawan ng isang ordinaryong manggagawang babae na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang estrangherong bata ay nagpabalik ng paniniwala sa sangkatauhan na ang kabutihan ay marahil mas simple kaysa sa iniisip natin. Pagkatapos kumalat ang larawang ito, lalong tumaas ang atensyon sa Pilipinas. Ang mga embahada ng Pilipinas sa maraming bansa ay nakatanggap ng hindi mabilang na sulat at mensahe ng papuri mula sa mga internasyonal na mamamayan. Ang mga dayuhang mamamahayag ay naglakbay upang kunan ng pelikula ang mga totoong pangyayari. Sabay-sabay na nagpahayag ang mga human rights activist na ang Pilipinas ay lumilikha ng isang napakahalagang aral para sa mundo upang ipakita na ang pag-aaruga sa mga taong puno ng trauma ay hindi kinakailangang magsimula sa isang perpektong sistema hanggang sa bawat detalye, kundi maaari itong magsimula sa isang puso na laging handang tingnan ang kapwa bilang isang tao. Minsan, ang pagbabago sa pananaw ng mundo ay hindi nagsisimula sa matataas na summit, kundi nagmumula sa magaspang na mga kamay na iniabot upang itali ang sintas ng sapatos ng isang bata. Ngunit walang malaking kaganapan ang nangyayari nang walang pagtutol. Nang dumami ang bilang ng mga kababaihang Iranian na dumating sa Pilipinas sa maikling panahon, nagsimula ring marinig ang mga boses ng pagtutol mula sa ilang sektor ng lipunan. Nagsimulang magtanong ang mga tao kung handa na nga ba talaga ang Pilipinas, sino ang sasalo sa malaking gastusin sa pangmatagalan, nanganganib ba ang pambansang seguridad, at ano ang magiging epekto kung ang kaganapang ito ay maging batayan para sa walang katapusang pagdagsa ng mga tao. Ang social media na dating puno ng pagkamahabagin ay nagsimula na ngayong magkaroon ng matinding pagtatalo. Isang panig ang nanawagan na tulungan ng buong puso hanggang sa huli. Samantala, ang kabilang panig ay nagpahayag ng takot, kawalan ng katiyakan at praktikal na alalahanin tungkol sa hinaharap. Iyon ang tunay na anino ng lipunan ng tao. Kahit gaano pa ito puno ng habag, ang pag-aalinlangan ay laging umiiral ng sabay. Ngunit ang nakakatuwa ay ang mga debateng ito ay hindi nakasira sa imahe ng Pilipinas sa mata ng internasyonal na komunidad. Sa halip, maraming news agency ang nagkomento na ang Pilipinas ay humaharap sa eksaktong parehong problema na kinaharap ng maraming binuong bansa. Ang tanging pagkakaiba na nagpagawa sa Pilipinas
na mas dakila ay kahit sa gitna ng matinding panloob na pagtatalo, hindi isinara ng bansang ito ang pinto sa harap ng mga nangangailangan. Nagkomento ang isang analyst na ang kadakilaan ay hindi nangangahulugang isang lipunan na walang salungatan, kundi ang pagpapanatili ng lipunan na iyon ng pagiging makatao kahit sa gitna ng bagyo ng salungatan na iyon. Ang pahayag na iyon ay umantig sa isang malalim na katotohanan dahil ang Pilipinas ay hindi ipininta bilang isang perpektong, hindi makatotohanang lupain ng engkanto dahil wala naman talagang ganoong bansa sa mundo. Ngunit ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na kahit may takot, kahit humaharap sa maraming limitasyon at pagtutol, ang isang bansa ay may karapatang pumili na unahin ang pagmamalasakit. Maraming kababaihang Iranian ang nakaramdam din ng mga alon na ito. Mayroong nalilito, mayroong nanginginig sa takot na baka sila ay paalisin at ibalik sa impyerno. Ngunit nang tumingin sila sa labas ng bintana at nakita ang napakaraming Pilipino na araw-araw ay dumarating, ngumingiti at nag-uusap ng masaya, matiyagang nagtuturo sa kanila ng bawat salita ng Tagalog at nagbabahaginan ng bawat pakete ng tinapay, bawat bahagi ng pagkain, unti-unting nawala ang takot na iyon dahil sa huli, ang pinakagusto ng mga refugee o asylum seeker ay hindi ang malalaking pangako, kundi ang maliliit na patunay na hindi pa sila ganap na binitawan ng mundong ito. Hindi nagtagal, ang kwento tungkol sa mga kababaihang Iranian ay nagsimulang lumipat mula sa balita tungkol sa mga refugee patungo sa kwento tungkol sa potensyal ng tao. Nang matanto ng mga tao na hindi lang sila nagdala ng mga nagdudugong sugat sa puso sa lupain ng Pilipinas, kundi nagdala rin sila ng talento, karanasan sa buhay, at mga pangarap na hindi pa namamatay. Sa 500 taong iyon, mayroong mga guro, mahuhusay na artisan, dedikadong nurse, mahuhusay na chef, mga natatanging estudyante, at maging mga babae na naging leader ng maliliit na komunidad sa kanilang bayan. Hindi nila nais na mamatay sa ilalim ng stereotype ng dalawang salitang kaawa-awa habang buhay. Marami sa kanila ang agad na nagboluntaryo sa loob mismo ng refugee shelter, tumulong sila sa pag-aayos, nagbukas ng mga klase para sa mga bata, nag-alaga sa mga matatanda at mahihina, at naging interpreter para sa kanilang sariling kababayan. Ito ang nagpabago sa pananaw ng karamihan sa lipunang Pilipino. Hindi na nila tinitingnan ang mga kababaihang ito bilang pasanin kundi bilang tunay na tao, may halaga, at handang tumayo ng buong dignidad kung bibigyan ng pagkakataon. May isa pang clip ang mabilis na kumalat, nagpapakita ng isang grupo ng mga kababaihang Iranian na masipag na nagluto ng kanilang tradisyonal na pagkain upang ipanlibang sa mga Pilipinong volunteer bilang pasasalamat. Bilang tugon, nagdala rin ang mga Pilipinong volunteer ng mga lokal na pagkain upang ibahagi. Ang kapaligiran ng gabing iyon ay puno ng tawanan. Bagamat walang sinuman ang ganap na nakaintindi sa wika ng isa't isa, ang hapagkainan noong araw na iyon ay naging lugar kung saan ang sangkatauhan ay nagkaroon ng pinakamalalim na pag-unawa sa isa't isa. Maraming social media users ang nag-iwan ng magkakaparehong komento. Hindi sila dumating dito upang humingi ng buhay mula sa atin, kundi nagbibigay sila sa atin ng isang napakahalagang aral. At ang pinakamalinaw na aral ay ang katatagan ng kababaihan dahil kahit padumaan sa matinding pagkawala, nilagpasan ang mahaba at mapanganib na paglalakbay at hinarap ang isang madilim na kinabukasan. Ang mga kababaihang Iranian ay patuloy na nag-alaga sa kanilang mga anak, bumangon muli, nagtulungan sa isa't isa at tumayo ng buong dignidad. Ito ang nagpatindi sa paggalang ng buong mundo para sa kanila. Hindi lamang awa. Kapag nagsimulang igalang ng mga tao ang mga individual na dating itinuturing na mahina, ang kwento ay ganap na liliko sa ibang direksyon. At ang Pilipinas ay naging isang sagradong espasyo na nagpapahintulot sa pagbabago ng kwentong iyon na maganap ng pinakatotoo. Ang salik na nagpabago sa kaganapan na ito kumpara sa lahat ng humanitarian crisis sa nakaraan ay ang napakatinding bilis ng social media. Kung dati, ang mga kwentong tulad nito ay kailangang maghintay ng matagal upang mapalabas sa mga balita sa telebisyon sa gabi o maghintay
ng mga pagsusuri mula sa mga internasyonal na organisasyon upang maging sentro ng atensyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay naganap ng hayagan sa harap ng buong mundo sa real time. Mula sa clip sa Naya, ang mga larawan sa refugee shelter, ang mga nakakaiyak na panayam ng mga kababaihang Iranian hanggang sa pagtulong ng mga mamamayan ng Pilipinas. Lahat ay naitala, na-edit, ibinahagi at isinalin ng lampas sa lahat ng hangganan sa isang iglap. Mula sa isang platform patungo sa isa pa, mula sa isang hindi kilalang manonood patungo sa mga sikat na tao, mula sa mga sikat na tao patungo sa mga mamamahayag, at mula sa mga mamamahayag diretso sa mga pandaigdigang forum sa politika. Hindi na tumatanggap ng impormasyon sa pamamagitan ng mga tuyong press release, kundi nasaksihan nila sa pamamagitan ng totoong mga larawan, totoong boses at totoong luha. Ito ang ganap na nagpabago sa balanse ng kapangyarihan ng pagkukuwento. Hindi na maaaring basta-basta manipulahin ng malalaking bansa ang kanilang imahe tulad ng dati. Dahil ngayon, ang mga mamamayan sa buong mundo ang siyang nagpapasya at lumilikha ng kahulugan ng kaganapan. At sa pagkakataong ito, hindi mabilang na tao sa buong planeta ang sabay-sabay na lumikha ng isang bagong kuwento tungkol sa Pilipinas. Ang kuwento ng isang bansa na handang buksan ng malawak ang pinto habang ang iba ay nagmamadaling isara. Maraming nagsabi na ito ay isang matagumpay na tagumpay ng katotohanan na umantig sa puso, higit pa sa anumang anyo ng pekeng pagpapaganda ng pangalan, dahil kahit anong kapangyarihan ang sumubok na baluktutin o atakihin, ang larawan ng Pilipinang tindera ng kakanin na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang batang refugee. Ang larawan ng mga kabataang volunteer na nagbubuhat ng mga maleta at ang nakakaantig na pahayag ni Shirin. Dito, tinitingnan kami bilang isang tao muna ay malalim na tumatak sa alaala ng milyon-milyong manunood magpakailanman. Ang social media ay maaaring isang magulong lugar na puno ng kontrobersiya, ngunit sa ilang mahiwagang sandali, ito ay naging launching pad upang mas mabilis kumalat ang habag kaysa sa anumang diskriminasyon. At sa nakakagulat na kaganapang ito, hindi nanalo ang Pilipinas dahil sa anumang bilyong dolyar na kampanya ng media. Nanalo ang Pilipinas dahil ang pinakaordinaryong tao ay gumawa ng pinakatotoong aksyon na nagpapaniniwala sa buong mundo sa pamamagitan ng kanilang sariling mga mata. Sa loob ng ilang araw pagkatapos nito, nagsimulang gamitin ng mga malalim na pagsusuri mula sa akademya at mga internasyonal na komentador ang isang salita na bihirang ginagamit nilang iugnay sa Pilipinas sa internasyonal na konteksto noon, dignidad. Hindi sila nagsasalita tungkol sa dignidad ng kapangyarihan sa aspeto ng politika o militar, kundi nagsasalita sila tungkol sa dignidad ng isang bansa na marunong makitungo sa mga pinakamahina at pinakamahina na tao ng may lubos na paggalang. Gaano karaming mga binuong superpower sa mundo ang may mas perpektong infrastruktura, mas maraming budget at mas malaking impluensya kaysa sa Pilipinas. Ngunit ang kaganapang ito ay naghagis sa kanila ng isang nakakahiyang tanong. Kung gayon, bakit mayroong mga lugar na sumasagot sa mga refugee nang may malamig na pader ng barbed wire habang ang iba ay tinatanggap sila ng may pagkain at tubig? Sa isang prestihiyosong universidad sa Europa, isang propesor ng sosyolohiya ang nagdala ng kaso ng Pilipinas sa kanyang klase. Iginiit niya na ito ay isang klasikong halimbawa na nagpapakita na ang kultural at moral na kapital ay maaaring magbigay ng mas malakas na reputasyon sa isang bansa kaysa sa iniisip ng maraming pamahalaan. Nagsimulang magsaliksik ang mga internasyonal na estudyante tungkol sa Pilipinas sa isang ganap na bagong pananaw. Hindi lamang sa mga travel guide kundi sa papel ng Pilipinas, sa malalim na halaga ng lipunan at pagkamakatao, ang kaganapan na ito ay lumikha din ng isang hindi direkta, ngunit napakalaking moral na boost para sa komunidad ng mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Marami ang nagbabalik tanaw na ang kanilang mga dayuhang kaibigan o kasamahan sa trabaho ay kusang loob na lumapit at nakipag-usap sa kanila sa isang ganap na ibang tono. Mayroong kaibigan na dating nagsabi, "Ngayon ko lang nalaman na ang iyong bansa ay may napakadakilang puso." Ang mga pahayag na iyon ay maaaring maliit pakinggan,
Ngunit para sa mga kababayan sa ibang bansa, mga taong sanay na ang kanilang bayan ay nakikita lamang sa ilang lumang stereotype, ito ay nagdadala ng isang sagradong kahulugan na nakakapagpamanhid ng puso. Ang pangalan ng Pilipinas ay nagsimulang iugnay sa pagiging mapagbigay, kabaitan, at pagpapahalaga sa sarili sa mga pag-uusap na may pandaigdigang antas. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman, hindi dahil ang Pilipinas ang may pinakamalaking kapangyarihang militar, kundi dahil ginawa ng Pilipinas na maramdaman ng mga taong akala nila ay nawalan na ng lahat na may halaga pa rin sila. At iyon ang isang bagay na kahit ang pera ng maraming superpower ay hindi kayang bilhin. Nang nagsimulang magbago ang pananaw ng mundo tungkol sa Pilipinas, ang mga Pilipino mismo ay nagsimulang suriin ang kanilang bayan ng mas may pagpapahalaga. Ang kaganapan na ito ay naging isang malaking salamin na nagpakita sa lipunan na bagamat mayroon pa ring hindi mabilang na mga pagsubok at problema ang bansa, ngunit sa ilalim ng magulong buhay ng paghahanap buhay, ang agos ng pagmamalasakit ay laging dumadaloy ng tahimik at matatag. Marami ang nagtatanong sa kanilang sarili kung bakit ngayon lamang. Sa pamamagitan ng kaganapang ito, nila tunay na naramdaman ang isang matinding pagmamalaki sa pagkatao ng kanilang lahi. Bakit kailangan pang hintayin ang pagdating ng mga tao mula sa isang malayo at banyagang bansa upang magsilbing salamin bago natin matanto ang kumikinang na liwanag na laging umiiral sa ating lipunan? Maraming pamilya sa hapagkainan ang nagsimulang magtipon at talakayin ang mga kwento ng mga refugee tungkol sa karapatang pantao at tungkol sa pagiging makatao sa isang paraan na hindi pa nangyari noon. Mabilis na isinama ng ilang paaralan ang kaganapang ito bilang isang aralin sa labas ng klase tungkol sa empatiya. Ang mga bata sa mga elementarya ay nagsimulang gumuhit ng mga larawan na may bandila ng Pilipinas, nakatabi ang mga kamay na magkahawak, lampas sa lahat ng hadlang sa kultura at etniko. Unti-unting nagbago rin ang tono ng balita sa bansa. Mula sa pagbabalita lamang ng mga sensational na kaganapan, sinimulan nilang suriin ang mga mas pilosopikal na tanong. Anong uri ng modelo ang nais maging ng bansang ito sa bagong panahon? Mananatili ba tayong isang hintuan lamang ng turista o nais nating maging isang lipunan na babanggitin ng sangkatauhan dahil sa tibok ng puso nito? Iyan ang isa sa mga mahiwaga at pinakakaakit-akit na bunga ng buong serye ng mga kaganapang ito. Hindi lamang nito nilinis at itinaguyod ang imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo, kundi binuhay din nito ang isang natutulog na ideolohiya sa puso ng bansa. Ang mahigit 500 kababaihang Iranian ay hindi lamang dumating sa Pilipinas bilang mga tumakas, kundi sila ay tila mga taong nagdala ng isang pagsusulit para sa sangkatauhan. Isang pagsusulit upang makita kung paano natin haharapin ang mga estranghero, isang pagsusulit upang makita kung paano tayo tutugon sa matinding sakit ng ating kapwa na hindi kasing dugo, relihiyon o kulay ng balat. At isang pinakamahirap na pagsusulit, sa isang araw na tila ang mundo ay nagiging matigas at walang pakiramdam, mayroon pa ba tayong sapat na tapang upang piliin ang kabaitan? Sa sandaling iyon, ang sagot ng Pilipinas ay nagpaniwala sa libu-libong tao na ang liwanag ng kabutihan ay nagniningning pa rin sa mundo. Nang unti-unting lumipas ang panahon, nagsimulang tingnan ang kaganapan na ito sa isang mas malaking lente. Hindi na lang ito kuwento tungkol sa mga kababaihang Iranian na tumakas sa pagdurusa at nagpapakupkop sa Pilipinas, hindi rin lang ito tungkol sa pagtanggap ng Pilipinas ng maraming papuri mula sa internasyonal na komunidad, kundi ito ay naging isang salamin na direktang nagpapakita sa mukha ng modernong mundo. Isang mundo kung saan ang teknolohiya ay mas pinag-uugnay ang mga tao kaysa dati, ngunit ang pag-unawa ay unti-unting nauubos. Isang mundo na laging nangangaral ng magagandang teorya tungkol sa karapatang pantao, ngunit walang pakialam na tumatalikod sa mga buhay na naghihirap sa totoong sakit. Pinilit ng mga kababaihang Iranian ang buong mundo na harapin ang isang simple ngunit mabigat na tanong. Kapag may tumatakas sa kamatayan na kumakatok sa iyong pintuan, ano ang gagawin mo? Sinagot ng Pilipinas ang tanong na iyon sa pamamagitan ng pagbukas muna ng pinto. Bagamat hindi pa sila handa sa lahat ng solusyon, bagamat alam nilang may maraming mahirap na epekto ang susunod, ngunit ang mismong aksyon ng pagbukas ng pinto
na iyon ang lumikha ng isang pagkabigla na kumalat ng mas malayo kaysa sa sinumang makakaisip. Sa maraming bansang kanluranin, nagsimulang suriin muli ang mga diskusyon tungkol sa patakaran sa pagtanggap ng mga refugee at asylum seeker. Ginagamit ng mga social activist ang Pilipinas bilang isang huwarang halimbawa upang patunayan na ang pagiging mapagbigay ay hindi kailanman tanda ng kahinaan, kundi ito ay isang pinakamataas na anyo ng katapangan. Samantala, abala naman ang mga eksperto sa mass media sa pagsusuri kung bakit ang kuwento na isinulat mula sa Pilipinas ay nakakaantig sa pinakamalalim na sulok ng kaluluwa ng sangkatauhan. Kahit pa ang bansang ito ay walang hawak na sentro ng kapangyarihan sa mundo, ang sagot ay marahil napakasimple. Dahil ang mundong ito ay masyado ng pagod sa kawalang pakiramdam. At kapag may isang bansa na naglakas loob na magpakita ng init ng taos pusong walang hinihinging kapalit, handa ang buong sangkatauhan na tumugon sa isang alon ng masigasig na suporta. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang isang kaganapan sa loob lamang ng 2 araw ay may sapat na kapangyarihan upang muling isulat ang pananaw ng buong mundo sa isang bansa. Hindi dahil ang bilang na 500 katao ang pinakamalaking record sa kasaysayan ng paglikas sa mundo, kundi dahil dumating sila sa mismong sandali na sabik hinahanap ng sangkatauhan ang isang kuwentong tulad nito. Isang kuwento na nagpapatunay na ang tao ay maaari pa ring magligtas ng tao at ang isang bansa ay may ganap na karapatang sundin ang tibok ng puso nito sa halip na ang malamig na kawalang pakialam. Ilang linggo pagkatapos nito, isang maliit at mainit na seremonya ng pasasalamat ang idinaos sa loob mismo ng refugee shelter. Isang babae na kinatawan ng grupo ng mga Iranian ang lumapit upang magbigay ng pasasalamat sa mga opisyal, sa mga volunteer, at sa buong mamamayan ng Pilipinas na nag-aruga sa kanila. Tahimik at simple ang espasyo, walang engrandeng entablado na inihanda, walang nakakasilaw na spotlight. Ngunit iyon ang isa sa mga sandali na nagtataglay ng pinakamalakas na kapangyarihan upang gumalaw sa puso. Si Shireen muli ang napili upang basahin ang talumpati. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang ilang pilit na salitang Tagalog na kanyang pinaghirapang matutunan sa mga nakaraang araw. Salamat po dahil hindi ninyo kami tinuring na pasanin. Salamat po dahil tinuring ninyo kami bilang tao, simpleng tao lamang po. Maraming naroroon sa silid noon ang hindi napigilan ang pagluha. Sa pamamagitan ng interpreter, nagpatuloy siya sa pagsasabi na bago sila dumating sa Pilipinas nang may kawalan ng pag-asa, akala nilang lahat na wala ng lugar sa mundong ito ang maiiwan para sa mga tulad nila. Ngunit ang mismong pagtanggap na may bukas na yakap na kanilang natanggap kahit mula sa mga ordinaryong manggagawang walang anumang kinalaman sa pandaigdigang larong politika ang nagligtas sa kanilang kaluluwa, nagpabalik ng kanilang tiwala na mayroon pang ang kinabukasan. Hindi lang kami binigyan ng pansamantalang tirahan ng Pilipinas, aniya ng may pigil hininga. Ibinigay sa amin ng Pilipinas ang pakiramdam na hindi kami pinabayaan ng mundong ito. Ang pahayag na iyon ay muling kumalat ng mabilis sa buong mundo. At marahil ito rin ang pinakamainam na buod ng lahat ng mahiwagang epekto ng buong serye ng mga kaganapang ito. Dahil ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakasalalay sa mga walang kaluluwang istatistika ng bilang ng mga nailigtas, kundi sa matagumpay na pagpaparamdam ng isang bansa sa mga taong dating itinakwil na ang kanilang pag-iral ay may halaga pa rin. Maraming Pilipino ang nakaranas ng parehong damdamin nang mapanood ang clip na ito. Hindi nila inakala na ang dalawang salitang, "Salamat po," na sinabi ng isang estranghero ay may kakayahang lumikha ng gayong matinding emosyonal na epekto. Mayroong nagkomento na ang kaganapang ito ay tulad ng isang kampana na nagpapaalala sa ating lahat na ang pinakamaganda, pinakamaliwanag na anyo ng pagkataong Pilipino ay marahil hindi ang mga bagay na ginugugulan natin ng pera upang i-promote, kundi ito ay umiiral sa mga mabubuting bagay na ginagawa natin ng tahimik at hindi kailangan ng sinumang pumalakpak. At noong gabing iyon, tila ang isang buong bansa ay saglit na natahimik upang sabay-sabay na pakinggan ang isang tunog ng katotohanan na minsan, ang mga aksyon na tila pinakamaliit sa lahat ay siya mismong life buoy, ang tanging dahilan upang magpatuloy ang sinuman sa labas
na maniwala sa buhay sa mundong ito. Nang unti-unting lumipas ang kaganapan sa panahon ng rurok nito at ang agos ng balita ay dahan-dahang humina, ang huling tanong na nanatili ay hindi na kung ano ang nangyari, kundi kung anong pamana ang iiwan ng kaganapang ito sa Pilipinas at sa mundo. May isang sagot na luminaw ng higit kailanman. Ang mundo ay hindi na kailanman titingin sa Pilipinas sa parehong paraan na ginawa nila kahapon. Sa isipan ng milyon-milyong tao sa daigdig, ang Pilipinas ngayon ay hindi na lamang lupain ng masasarap na street food, ng mga magagandang dalampasigan, o isang murang destinasyon ng turista, kundi inukit nito ang pangalan nito bilang isang bansa, na sa isang makasaysayang sandali ay buong tapang na binuksan ang pinto upang tanggapin ang mahigit 500 kababaihan na tila pinansin ng mundo. Binigyan sila ng pagkakataon na muling makahinga ng hangin ng kalayaan. Malinaw, ang isang kaganapan ay hindi maaaring maging isang magic wand na magbubura ng lahat ng panloob na paghihirap at kakulangan ng isang bansa. Hindi nito agad mababago ang mga praktikal na hamon sa politika, ekonomiya o lipunan. Ngunit minsan, ang tunay na nagbabago sa takbo ng mundo ay hindi ang paglutas sa lahat ng gulo ng sabay-sabay, kundi ang paglikha ng isang buhay na patunay na ang tao ay may ganap na karapatang pumili na gawin ang tama. Ang mga kababaihang Iranian ay dumating sa Pilipinas sa loob lamang ng 2 maikling araw, ngunit ang aftershock mula sa kanilang pagdating ay tiyak na mananatili ng malalim sa alaala ng sangkatauhan sa mahabang panahon. Pinilit nito ang maraming bansa na suriin ang kanilang sarili upang mapahiya. Pinilit nito ang maraming lipunan na kwestiyonin ang kanilang sariling konsensya. At higit sa lahat, tinulungan nito ang hindi mabilang na mamamayan ng Pilipinas na makita ang napakahalagang kagandahan na nagmumula sa kanilang sariling tahanan ng pinakamalinaw. Sa huli, marahil ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga refugee, hindi tungkol sa mga milyong view na clip sa social media, at hindi rin isang kampanya sa pagbuo ng imahe ng bansa. Ito ay isang perpektong sagot sa isa sa mga pinakanakakabagabag na tanong ng ating panahon. Sa isang panahon kung saan ang mundo ay nagsusumikap na magtayo ng mga pader na naghihiwalay, sino ang magiging matapang na magbukas ng pinto? At kahit isang beses man lang sa agos ng kasaysayan ng panahong ito, ang sagradong sagot na iyon ay may pangalang Pilipinas.